Nakita nyo na ba yung surveys? Yung survey recently sa Pulse Asia, ang sagwa, men. Ang pangit. Eto. Approval and trust ratings for Marcos and Duterte fall. Oo, yan. Ito yung balita. Manila, Philippines, President Ferdinand Bongbong Marcos and Vice President Sara Duterte's performance ratings had a decrease in the March 2024 ratings released by polling company Pulse Asia Research Incorporated. Kanina. Ito na raw ang banggaan ng mga Marcos sa Duterte sa pagbaba ng tiwala ng publiko sa pagtatrabaho ni Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Parehong bumaba ang performance at trust ratings ni Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte base sa Pulse Asia survey nitong Marso. Kumpara sa 68% na approval rating sa trabaho ni PBBM noong December 2023, naging 55% ito nitong March 2024. Habang si VP Sara bumaba sa 67% ang dating 74% niyang approval sa kanyang performance. Sa usapin naman ng trust o tiwala, 16 na percentage points ang nabawa sa dating 73% trust rating ni Pangulong Marcos. 57% na ito ngayon. Si VP Sara naman, naka 71% mula sa dating 78%. Kapansin-pansing mas malaki ang ibinaba ni PBBM kumpara kay VP Sara. Isinagawa ang bagong Pulse Asia survey nitong March 6 hanggang 10 kung kailan mainit ang usapin sa charter change o pag-amyenda sa konstitusyon, pagtaas ng presyo ng mga bilihin, tensyon sa West Philippine Sea at kontrobersya kay Pastor Apollo Kibuloy. Himayin pa natin ang naturang survey. Sa performance ratings ni Pangulong Marcos, kapansin-pansing bumaba ang approval sa kanya sa Metro Manila, Luzon, Visayas at Mindanao. Pero pinakamalaki ang sa Mindanao. Ganyan din ang nangyari sa trust ratings ni PBBM. Malaki rin ang ibinagsak niya sa Mindanao. Kung sisilipin naman ang performance rating ni Vice President Sara, bumaba rin siya sa Metro Manila, Luzon, Visayas at Mindanao. Pero kabaliktaran siya ng Pangulo. Pinakakaunti ang ibinaba niya sa Mindanao. Pati trust rating ng Bise, 1 percentage point lang ang nabawa sa Mindanao. Bagamat malaki ang ibinagsak sa Metro Manila. May paliwanag dyan si Ronald Holmes, presidente ng Pulse Asia. Dito nga makikita mo, maaaring naka-apekto din yung sinasabing banggaan ng mga Duterte at Marcos pagbaba ng tiwala ng mamamayan kay Presidente Marcos. Kasi nananatiling tiwala kay Sara sa Mindanao pero kay Bongbong Marcos ay bumaba. No, it's regional tribalism. Tungkol sa Pulse Asia survey ang Malacanang, pinangunahan kanina ni Pangulong Marcos ang full cabinet meeting sa palasyo. Ito ang ika-16 na cabinet meeting ni PBBM. Nagbabalita mula sa frontline, Maricel Halili, News 5. Yan. Puntahan ngayon natin yung actual survey. Ayan. Puntahan natin. So, okay, comparative performance ratings of top national government officials. Ito yung tingnan natin. Kasi mga kutsero, ito matagal ko na itong napapansin. Hindi ko alam kung ang problema ba is the sample size. Alam nyo mga kutsero, parang hindi ako makapaniwala na ang buong Mindanao, iisa lang ang opinion kay Sara. Si PBBM may change na 13 points. That's significant. Malaki yan, ha? From 68 to 55. Malaki yan. Kay VP Sara, from may 7 percentage points na bawas, malaki naman to. Pero hindi, this is almost half of what PBBM's loss is. So from 74 to 67. Tingnan nyo yung tingnan nyo yung numero. Bumaba sa NCR, bumaba sa Luzon, bumaba sa Visayas, pero hindi ganun kalayo. Hindi magkakalayo. Konti lang naman ang diferensya. Hindi masyadong malayo ang diferensya. Except for NCR. But Mindanao, 40% talaga. Really? 22% ang binawas from 62? Seriously? Tapos kay VP Sara, isa lang? 1 percentage point? Really? Nagigets yung punto ko. Pansinin nyo lahat ng survey, mga kotsero. Sa lahat ng survey, ang nagpapalutang lang kay VP Sara, Mindanao. Pansinin nyo yan, lahat ng survey. Matagal ko na napapansin to. Every time may survey, laging pinakamalaki sa Mindanao si VP Sara.
Tapos, ang lalaki ng difference. Ngayon, I don't want to... Ayokong sabihin na si Pulse Asia nagiging bias sa kanilang survey. But it seems, parang may problema sa sample nyo. Ako lang naman. Parang may problema sa sample. Hindi ko alam how they determine the sample. I don't know. But parang imposibleng, parang hindi ko makita or hindi ko mapaniwalaan na iisa lang ang boses ng buong Mindanao pagdating kay Bibi Sara. Ito nga si PBBM Luzon na to Luzon. Dapat baluarte niya yan. Luzon yan From 74%, bumaba ng 66. 8 percentage points ang binawas. At tingnan nyo mga kutsero ito pansinin nyo Maliban sa NCR, other than NCR, sa Luzon, pareho lang. Halos pareho lang. Pareho lang pala. -8, -8. Ang change. Sa Visayas, -12, -9. So medyo dikit. Konti lang ang diferensya. 3 percentage points. Sa Mindanao, -22, -1. Parang may gusto kayong palutangin dito. Diba? Alam nyo, hindi naman sa I mean, if it is really the opinion of the masses, especially Mindanao, walang problema. Pero bakit ganun? It's really, ewan ko lang baka ako lang nawiwirduhan. Ano bang nito? Paano ba ang sample nito? 1,200 yung kanyang sample. Tapos, randomized daw yan, usually random. Iniisip ko lang, so kung 1,200, that means 400 sa Luzon, 400 sa Visayas, 400 sa Mindanao. So, that's 1,200. So, sa 400 sa Mindanao, lahat sila gusto si Sara? Yung sa 400 na yon, lahat sila pro Sara? Siguro naman. Hindi ko, di ba? Pero yun yung initial observation ko dito, mga kutsero. It seems na kahit saang survey yung puntahan mo, ang magpapalutang lang kay VP Sara is yung Mindanao. That's it. Kaya tumataas ang resulta sa survey. It's not because na merong decrease or increase doon sa mga ibang lugar. Not in NCR, not in Luzon, not in Visayas. Meron pa nga sa survey, talo siya sa Visayas Pero mostly ang humihila sa numero ni VP Sara pagdating sa survey is Mindanao. Which for me, mga kutsero, okay lang naman as long as it is really the survey. The result of the survey. Ay, naka. There's something. Well, syempre, sasabihin ni Pulse Asia, legitimate yan. Random sampling ang ginawa namin, etc. Diyan sila kumikita So, syempre, hindi nila sisirain yung imahe nila. Okay lang yun, naiintindihan ko yun. Walang problema dun. Pero really? It's always Mindanao. Mindanao lang, mga kutsero, ang nagpapataas ng numero ni Sara. Every time. Pansinin nyo Simula ngayon, pansinin nyo. Dahil siguro, ngayon lang may nagsabi sa inyo Pero pansinin nyo, mga kutsero. Moving forward, beginning today up until whenever. Pansinin nyo, ang lagi magpapataas ng rating ni VP Sara pagdating sa survey will be Mindanao. Mindanao lang. 2 years ko nang ino-obserbahan yan. Di ba? So I'm not saying na palyado si Pulse Asia. But may mga question marks, di ba? Parang ang labo namang isipin na 92% of the whole of Mindanao ay pabor kay Bibi Sara. Parang ang labo yata isipin nun. Parang hindi ko... really? 92%?
Ang weird talaga nung 1% disapproval. Parang hindi ako naniniwala dyan. Kasi nga, mga kotsero, bakit ako hindi naniniwala? Kasi kung 92% ng mga taga Mindanao pabor sa mga Duterte and even VP Sara and by extension the Dutertes, ba't hindi nila sinakyan yung Mindanao secession? They could have. Laki na numero nila 92%. They have the numbers to back it up. Wala kasing details kung paano nila ginawa yung survey But usually, I'll give Pulse Asia the benefit of the doubt. Na let's say na they actually did principle of regularity na lang. Na ginawa nila yung tama. Pero really, every time may survey, every survey, pansinin nyo, kahit saang survey yan kahit saang survey, mapa Pulse Asia, mapa Publicus, mapa SWS, mapa tawag dito. Ano ba, 'di ba to may nauuso pa si Tanghere, Kahit saang survey yan, mapapansin nyo ang nagpapalutang lang kay VP Sara is Mindanao. Pansinin niyo yan. Ako I really don't care kung bumaba si PBBM. Alam niyo kung bakit? Regardless, he's still the sitting president and it's really, kumbaga, tulad na sinasabi ko dati, hindi mo pwedeng ipagkumpara ang resulta ng presidente sa vice-presidente. Hindi mo talaga pwedeng yan. Hindi mo talaga pwedeng ipagkumpara yan. Kasi nga, the work that they do is extremely different. Extremely different. So hindi mo siya pwedeng, so yung result ni Sara ay base sa nakikita sa kanya ng mga tao or mga bagay na hindi nila nakikita. Diba? For example, wala naman masyado sa dyaryo si Sara Kailan lang ba siya nadyadyaryo? Pag may doon sa confidential fund, doon lang naman umingay ang pangalan niya sa confidential fund. And si PBBM, laging headline, di ba? Take note mga kotsero. Ang survey was March 6 to 10, 2024. Ano na ba yung mga naganap simula January 2024 hanggang March 6? Una, yung chismis ng pulburon. Pangalawa, yung Marcos Bangag ni Duterte. After nun, yung Marcos Bangag is yung prayer rally. Yung prayer rally ni Kibulok. Yung 7-day prayer rally na hindi naman sila nagdasal. And of course, nandiyan din yung usual na Marcos magnanakaw, Marcos ganito, Marcos ganyan, etc. So, I would expected ko na to mga kotsero, actually. Yung 55% na yan. Expected ko na yan. Hindi ko na yan kukwestiyonin. Bakit? Ang tindi nung black propaganda against PBBM. Di ba? Ang tindi ng black propaganda against BBBM. Ito nga, recently lang, meron, di ba, yung sa PIDEA? Peke naman. Goodness. Tapos nagsabi sila, i-debunk namin si PIDEA. Anong pinandebunk nyo? Wala, di ba? Yung bagong chismis lang ang pinandebunk. Di ba? Di ba? Ganun lang naman sila gumalaw Ganun lang sila gumalaw. Chismis, magagawa sila ng chismis. Tapos, yung chismis na yon, pag na-debunk, ang ipang di-debunk nila, bagong chismis. Ganun talaga. Ganun lang kasimple yan, guys. Wag na tayong umasa ng katotohanan basta pag Duterte balahura supporter. Malamang sa malamang, 90 to 99.99999% na sinasabi niya, fake news. Ganun lang. Ako hindi ko di ba sinabi kanina sa balita, bumaba yung numero ni PBBM sa survey dahil sa taas ng presyo ng bilihin, ganyan. Hindi ako naniniwala doon. Hindi yun. Maniwala kayo. Ang nagpababa sa survey kay PBBM ay ang black propaganda ng mga dilawan at mga DBS. Tama yan dalawa They're two sides of the same coin.
They're two sides of the same coin, guys. So, yun. They're two sides of the same coin. So, do I agree with the survey? Yeah, well, I'll give them the benefit of the doubt. Alam niyo naman ako, mga kotsero eh. Unless proven otherwise, di ba? Kung merong ebidensya that will prove the claim otherwise, hindi naman natin masyadong sinasakyan yan. But, if anything, mga kotsero, this just proves, etong sa performance rating. Punta tayo sa trust rating. Wag na muna yan. Punta tayo sa trust rating. O, see? Ito trust rating, guys. So, tinan nyo. Trust rating to, 55-60. 5% difference. 67-62. 5% difference. 54-72. Ito medyo malaki. Yan, medyo malaki yan. So, mga ilan yan? 12%, more or less. 12% difference. Medyo malaki sa Visayas. Understandable. Okay lang yun. Mindan, 95%. Di ba? O, dito sa taas. O, kay Sara, 92% sa performance rating. Sa trust rating, 95%. Sinong sample nyo sa Mindanao? I'm really curious kung sino yung sample nila sa Mindanao. Sabihin na natin, equal ang distribution. 400 sa Luzon, 400 sa Visayas, 400 sa Mindanao. So, you have 1,200 sample size. I'm curious kung yung 400 na yon are concentrated in one location or they're scattered across Mindanao. Napapaisip ako dun. Kasi it's every time. Kahit anong survey, kahit saan ka pumuntang survey. Kahit saan ka pumuntang survey. O siguro scattered nga kasi kahit saan ka pumuntang survey eh. Diba? Laging Mindanao ang nagkakarga. Which now begs the question, ano ba ang pagkakaalam ng mga tao sa Mindanao tungkol sa mga Duterte? Bakit kaya yung mga tao na naniniwala kay Duterte sa Mindanao still believes kahit na sobrang pumalya-palya talaga ang Duterte administration. Kahit na hanggang ngayon si VP Sara pumapalya sa kanyang trabaho sa DepEd. Let's assume na ito nga ay katotohanan. Ano kaya ang pananaw ng mga taga Mindanao kay VP Sara? That's what I'm interested to know. Ito yung question. Ayan, Naisa na naming tanungin kayo tungkol sa pagtitiwala ninyo sa mga tao sa ating lipunan. Sa pamamagitan po ng board na ito, maaari bang pakisabi kung gaano kalaki o kaliit ang iyong pagtitiwala kay President Bongbong Marcos, kay VP Sara, etc., etc. Masasabi ba ninyo na ito ay show and read rating board? Yun. May rating board sila. Tapos after nyan, mga kotsero, usually tatanungin nila, bakit yan ang sinagot mo? Bakit yan? Halimbawa, pag sinabi nila, mataas ang tiwala ko kay PBBM. May rating. May 5 points. 5-point Likert scale. 5 being the highest, 1 being the lowest. Kay PBBM, 5 ako dyan. 5 ako dyan. Tatanungin ka after, bakit? Bakit 5? Yun yung qualitative, yung bakit. Bakit 5? Ba't mo nasabi yan? Yan. Halimbawa, ayaw mo kay PBBM. Ayaw kay PBBM. Ano yan 1 lang bibigay ko dyan. 1 lang bibigay ko. Tatanungin ka kayo ni nagsasurvey. Sabihin niya, bakit? Bakit 1 lang? Kasi bangag eh. Ganon. Ngayon, yung mga politiko, yung binibili nila, yung qualitative. Hindi itong numero. Wala to. Numero lang yan. Walang halaga yan kung hindi na-interpret. Kaya nga sabi ko sa inyo, curious ako na malaman yung qualitative report nito eh. Bakit kaya? Bakit? Yan. Doon tayo magkakatalo. Kasi baka mamaya, kaya mataas ang score ni VP Sara sa Mindanao,
is because baka hindi nakakarating yung balita sa kanila. Or baka dahil we have what we call, tayong mga Pilipino, we're very tribal eh. We're very tribal. Baka sinasabi nila, ay, taga Mindanao yan. Suportahan ko yung taga Mindanao. Suportahan ko yan. Maraming pwedeng interpretation yan. Maraming pwedeng ibig sabihin yan. Yung 92% na yan, tsaka 95%. Yan, 95%. But, you know, hindi natin malalaman yan hanggat wala nagbibigay sa atin ng qualitative report. Hindi natin alam yan kung wala magbibigay ng qualitative report. So, kung meron man sa inyo nakakarinig nito, nakakuha ng qualitative report nito, baka pwedeng palik naman. Email nyo lang sa akin, coachjaretofficial@gmail.com. Patingin. Pasilip. Pasilip. But alam nyo mga kotsero, ito naman yung opinion ko lang naman yan. And it has nothing to do with the survey. Nothing to do with the survey. Opinion ko lang naman to. Sa akin, let's treat the surveys as a picture at one moment in time. Ganun lang yan. Picture lang yan, picture. Parang ganito. Nag-group picture kayo, halimbawa, ng mga kaibigan mo, ng mga barkada mo. Nag-group picture kayo. Tapos, natsyempohan lang na sa isang group picture na to, nakapikit ka. Ano lang yan. Does that mean na araw-araw ka nakapikit? No, it's not. It's not. Nagkataon lang, no, na-picturean ka, napuwing ka, nakapikit ka. Nakapikit ka. Ganun lang kasimple yun. So, for me, I'll take it with a grain of salt. Okay lang yun. Walang problema doon. I'll take it with a grain of salt. Pero, mga kotsero, one thing that cannot be denied by both parties, by the Uniteam, BBM, Sara. One thing that they cannot deny, silang dalawa. Kahit pa pinad ng Mindanao yan, kahit may padding na naganap. Hindi, joke lang yan. Baka mamaya, ipalibel tayo ni Pulse Asia. Merong significant drop sa kanilang support base. Ayan, no? Huwag natin pansinin yung Mindanao. Kasi alam naman natin kung ano ba talagang, whether it is tribalism or whatever. Pero mukhang right now, I will remove Mindanao from from my considerations. Kasi siya lang yung napakalayo eh. Imagine siya lang yung nalalayo sa kanilang lahat. Outlier. Outlier siya sa survey eh. Outlier talaga. As in, ang layo niya sa survey. Yung resulta niya medyo off tangent eh. Expected ko na mas malaki yung kay PBBM kasi he's the president. So, mas malaki talaga yung change when it comes to him. Tsaka mas critical ang mga tao pagdating talaga sa presidente. Okay lang yun. Understandable. Pero si VP Sara, hindi ka na nga nababalita. Ang laki pa rin ng binagsak ng trust rating mo. Partida na yan, ha? Hindi ka pa nababalita. Yung mga kontrobersya na binabato sa'yo, maliban sa controversial funds, hindi tumatagal. Diba? Yung ghost students niya, kumagat ba yung ghost students sa kanya? No, it's not. It didn't. Ghost students, wala. 1 week lang yun. Walang extended run yun. Walang extended run yun. So, for me, mga kotsero, dapat kabahan si VP Sara. Dapat kabahan si VP Sara dito. Between PBBM and VP Sara, dapat kabahan si VP Sara. Bakit? At sa mga DBS na nanonood sa atin ngayon dito, I'll tell you why. Kabahan kayo. Bakit? Kasi, uulitin ko, si PBBM, presidente yan. Presidente yan.
At bilang presidente, automatic lahat ng tao critical sa kanya. Matik yun. Matik. Lahat ng tao critical sa kanya. Bakit? Lahat ng buong buong Pilipinas karga niya sa balikat niya bilang presidente. So automatic 'yun. May gawin ka, magagalit sa iyo ang tao. Wala kang gawin, magagalit sa iyo ang tao. Si VP Sara, ang laki ng binagsak niya sa survey. Ang nagpalutang lang sa kanya, Mindanao. Sige, granted, sabihin natin totoo yan. Pero hindi ka nahe-headline? Hindi ka masyadong nababatikos? Bihira, meron kang platoon of social media influencers. Platoon hindi ko sinasabing iisang tao lang. Napakarami nila na social media influencers. They can twist, they can change, they can spin the stories para pumabor kay VP Sara. They can do that. Pero bumagsak ka pa rin sa survey. Mas kabahan si VP Sara. Nasa iyo na lahat ng partida. Hindi mo pa rin naipanalo. I hope you have a great day, or I hope that you will be able to rest well tonight. And God bless all of you, and I'll see you next time in our next Coach Jared Live. Bye everyone. See you next time. Bye. Huwag ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?